March 29, 2002. Biyernes Santo. Isang araw na tahimik at banal para sa karamihan ng mga Pilipino. Isang araw ng pagninilay at pahinga. Ngunit sa araw na ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang magpapabago sa kasaysayan ng showbiz at sa puso ng sambayanan. Sumikat ang araw sa Dos Palmas Resort sa Palawan, na tila ba walang anumang masama ang maaring mangyari. Ang hangin ay malamig, ang dagat ay payapa, at ang paligid ay puno ng saya at tawanan mula sa isang grupo ng magkaibigang artista na nagbabakasyon. Ngunit sa loob ng isang kubo, isang trahedya ang tahimik na nagaganap. Isang trahedya na magpapagulat at magpapalungkot sa buong bansa at mag-iiwan ng marka sa kasaysayan ng Palawan. Isang gabi, isang tahimik na resort, at isang sikretong hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin. Paano pumanaw ang isa sa pinakamamahal na aktor ng Pilipinas? Aksidente ba o may mga bagay na hindi kailanman inilabas sa publiko? Si Rico Yan, ang matini idol na minahal at hinangaan ng milyon-milyong Pilipino, ay natagpuang walang malay ng isang kaibigan na nagtatangkang gisingin siya para sa almusal. Isang eksenang hindi kailanman inaasahan ng sinuman. Mabilis kumalat ang balita na parang isang malakas na alon na sumalanta sa katahimikan ng bansa. Sa bawat tahanan, bawat kanto, naramdaman ang bigat ng pagkawala. Paano nawala na lang bigla ang isang masigla, malusog na 27 taong gulang sa magdamag? Isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isipan ng marami, na parang hindi matanggap ang katotohanan. Ang biglaang pangyayari ay nagpabigla sa lahat at nagsimulang lumabas ang mga tanong. Mga tanong na puno ng pag-aalala, pagkalito at pagdadalamhati. Ito ang kwento ng huling bakasyon ni Rico Yan, isang paglalakbay sa mga katotohanan, mga chismis at ang nagpapatuloy na misteryo na bumabagabag pa rin sa Pilipinas. Sa likod ng mga ngiti at saya, may mga lihim na hindi pa rin lubos na naunawaan. Binabalatan namin ang mga patong ng kwento upang maunawaan ang tao sa likod ng icon at ang trahedya na nagpabago sa paraiso tungo sa kalungkutan. Isang kwento ng pagkawala, pag-asa at mga tanong na nananatiling walang sagot. Bago ang kasikatan, mayroong Ricardo Carlos Castro Yan, isang anak ng mayaman, lumaki sa isang pamilya na pinahalagahan ng edukasyon at integridad. Nagpakitang gilas siya sa Xavier School, pagkatapos ay sa De La Salle University, pinagsasabay ang pag-aaral at mga unang modeling gigs. Si Rico ay higit pa sa isang guwapong mukha. Siya ay disiplinado, matalino at may pagnanais. Nagtapos siya ng marketing management degree na nagpapatunay na siya ay kasing committed sa kanyang kinabukasan tulad ng sa kanyang sining. Ang kanyang malinis na imahe ay totoo, nakaugat sa isang matibay na pagpapalaki. Ang karakter at ambisyon ni Rico ang nagpahiwalay sa kanya na nagpahirap sa publiko na tanggapin ang kanyang biglaang pagkawala. Siya ang golden boy, hinahangaan, iginagalang at minamahal. Ang pag-angat ni Rico sa showbiz ay nagsimula bilang isang commercial model, isang batang puno ng pangarap na sumubok sa mundo ng pag-arte at pagmomodelo. Sa bawat photoshoot at TV commercial, unti-unti niyang nakuha ang atensyon ng mga manonood at mga producer, na agad napansin ang kanyang natural na karisma at disiplina sa trabaho. Ngunit ang kanyang tunay na tagumpay ay dumating sa Star Circle Batch 1 ng ABS-CBN, isang prestihiyosong talent search na nagbukas ng pinto para sa mga bagong bituin ng dekada 90. Mabilis siyang naging kilala sa pamamagitan ng hit series na Gimmick, kung saan ipinamalas niya ang kanyang husay sa pag-arte at kakayahang makipagsabayan sa mga batikang artista. Ang kanyang chemistry sa screen kasama sina Judy Ann Santos ay naging usap-usapan at nagbigay daan sa mga iconic na tambalan sa telebisyon. Kalaunan, si Claudine Barreto naman ang naging ka-love team niya at ang kanilang tambalan ay minahal ng masa, nagbigay ng bagong kulay sa mga teleserye at pelikula ng panahong iyon. Ang mga papel ni Rico sa Mula sa Puso ay nagpakita ng kanyang lalim bilang aktor at nagpatunay na kaya niyang gampanan ang mga seryosong karakter na tumatak sa puso ng mga manood. Mga box office hits tulad ng Got to Believe at iba pang pelikula ang nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isang leading man na hinahangaan hindi lang sa galing kundi pati sa kanyang magandang asal. Sa labas ng screen, kilala siya sa pagiging profesional at kabaitan na nakakuha ng respeto mula sa mga kasamahan at tagahanga. Lagi siyang handang tumulong at ngumiti kahit sa gitna ng pagod at abalang schedule. Siya ay naging tagapagsalita ng kabataan, nagbibigay inspirasyon sa mga batang nangangarap din ng tagumpay.
Bukod sa pag-arte, pinasok din niya ang pagnenegosyo kasama sa pagtatatag ng Orbit's Pearl Shakes, isang patunay ng kanyang pagiging masipag at maparaan. Noong 2002, si Rico Yan ay nasa rurok ng kanyang karera, isang aktor, negosyante at huwaran. Maraming kabataan ang tumitingala sa kanya bilang inspirasyon. Mukha siyang hindi mapigilan na may kinabukasan na kasing liwanag ng kanyang ngiti. Ang bawat tagumpay ay tila nagbubukas pa ng mas maraming oportunidad para sa kanya. Ngunit sa likod ng mga eksena, ang mga panggigipit ng kasikatan, ang pressure ng pagiging laging nasa mata ng publiko ay unti-unting nararamdaman ni Rico. Ang kanyang walang tigil na schedule mula umaga hanggang gabi ay dumarami at halos wala ng oras para sa sarili. Walang sinuman ang makakahula kung gaano kabilis matatapos ang lahat. Isang paalala na sa likod ng tagumpay, may mga sakripisyong hindi nakikita ng karamihan. Sa huling bahagi ng Marso 2002, si Rico at ang malalapit na kaibigan kasama sina Dominic Ochoa at Marvin Agustin ay nagtungo sa Dos Palmas Resort para sa Semana Santa. Ang isla ay isang kanlungan mula sa kaguluhan ng Maynila, isang lugar para sa tawanan, pahinga at pagninilay. Si Rico ay nasa mabuting kalooban, nag-i-enjoy sa kasama at sa tanawin. Ang kanyang kasintahan, si Claudine Barreto, ay nabalitang hindi kasama ni Rico sa naturang bakasyon na nagdagdag ng matinding intriga sa biyahe. March 27, 2002. Sa unang araw ng bakasyon, masaya ang grupo. May bonding, tawanan at simpleng pahinga mula sa busy na buhay. Ayon sa testimonya ng kanyang mga kasama, normal ang kanyang kilos. Walang indikasyon ng matinding sakit. Siya ay masigla at aktibo. Subalit naalala ng mga kaibigan niya na binanggit ni Rico na may nararamdaman siyang kaunting pananakit ng tiyan, ngunit tila hindi naman seryoso. Kaya naman ginugol ng grupo ang kanilang mga araw sa paglangoy, pagkain ng magkasama at paggawa ng mga alaala. Ang mga larawan mula sa biyahe ay nagpapakita ng purong kagalakan, mga sandali na malapit ng maging mapait na paalala. Walang sinuman ang naghinala na ang paraiso ay malapit ng mawasak. March 28 ng gabi. Nagkaroon ng simpleng salusalo, may pagkain, kwentuhan at pahinga, ngunit wala namang kakaiba kay Rico. Ang gabi ng Huwebes Santo ay puno ng tawanan at kwentuhan habang naghapunan ang magkakaibigan. Si Rico ay ang kanyang karaniwang sarili, masayahin, relax at nakipagkulitan sa mga kaibigan niya. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam ang grupo at bumalik sa kanilang mga kubo. Si Rico at Dominic Ochoa ay magkasama sa isang silid. Ang kanilang huling pag-uusap ay ordinaryo, mga kaibigan lang na nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw. Habang lumalalim ang gabi, walang sinuman ang nakaramdam ng anumang kakaiba. Habang natutulog ang isla, isang tahimik na krisis ang nagaganap. Kinabukasan, magbabago ang lahat. Ang huling oras ng buhay ni Rico Yan ay lumipas ng tahimik, hindi napansin ng mga pinakamalapit sa kanya. Ayon sa mga ulat, natulog si Rico ng maaga. Walang anumang senyales ng panganib. Ngunit kinabukasan, hindi na siya nagising. Noong umaga ng March 29, natagpuan si Rico sa kanyang higaan. Umaga ng Biyernes Santo, sinubukan ni Dominic na gisingin si Rico para sa almusal. Sa simula, inakala niya na mahimbing lang ang tulog ni Rico, ngunit nagpanic siya nang hindi ito tumugon. Nagmadali ang mga kaibigan at tumawag ang staff ng resort para sa medical na tulong. Si Rico ay natagpuang nakahiga ng payapa, walang senyales ng pakikipaglaban o trauma, tahimik lang. Dinala siya sa isang klinika, ngunit huli na ang lahat. Around 9:20 ng umaga, idineklara si Rico Yan na wala ng buhay. Ayon sa reports, nakahiga siya, walang palatandaan ng struggle, walang sugat o external injuries. Isang tahimik na pagpanaw, ngunit isang napakalakas na dagok sa buong bansa. Ang pagkabigla ay agad at matindi. Dumating ang mga autoridad at ang resort ay naging sentro ng isang pambansang trahedya. Mabilis kumalat ang balita at ang imahe ng payapang huling sandali ni Rico ay nakatatak sa isip ng publiko. Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa lahat ng dako. Paano nangyari ito? Nagsisimula pa lang ang paghahanap ng mga sagot. Humingi ng sagot ang bansa. Ang katawan ni Rico ay dinala sa Maynila para sa isang buong investigasyon ng National Bureau of Investigation. Masusing isinagawa ang autopsy. Ayon sa investigasyon, ang opisyal na sanhi ng pagpanaw ay acute hemorrhagic pancreatitis, isang biglaan, matinding pamamaga ng pancreas na nagdulot ng cardiac arrest.
Walang senyales ng masamang gawain, walang bawal na gamot, walang panlabas na pinsala. Ang mga natuklasan ng NBI ay malinaw, ibig sabihin, nagkaroon ng matinding komplikasyon sa kanyang pancreas na nagresulta sa biglaang paghinto ng puso. Walang ebidensya ng foul play. Walang indikasyon ng pagpaslang. Ang pagpanaw ni Rico ay isang trahedya, natural na medical na pangyayari. Tinanggap ng kanyang pamilya ang mga resulta. Hinihimok ang publiko na gawin din ito. Ang kanyang girlfriend na si Claudine Barreto ay labis na naapektuhan. Sa mga panayam, inilarawan niya ang pagkawala bilang isang bagay na hindi niya kailanman makakalimutan. Ngunit para sa marami, ang paliwanag ay masyadong clinical, masyadong biglaan. Ang bakanteng iniwan ng pagpanaw ni Rico ay mabilis na napuno ng haka-haka at espekulasyon. Ang mga katotohanan ay naayos na, ngunit ang kwento ay malayo pa sa pagtatapos. Sa kabila ng opisyal na pasya, lumaganap ang imahinasyon ng publiko. Maraming Pilipino ang hindi agad nakontento sa mga paliwanag ng mga autoridad, kaya't nag-umpisa ang samut-saring haka-haka at usap-usapan sa bawat sulok ng bansa. Ang terminong bangungot, bigla ang hindi maipaliwanag na pagkamatay sa gabi, ay naging popular na paliwanag na nakaugat sa alamat ng Pilipino. Sa mga kwento ng matatanda, ang bangungot ay tila isang misteryosong nilalang na bumibisita sa gabi, nagdadala ng takot at pag-aalinlangan. Para sa marami, mas may kabuluhan ito kaysa sa medical na jargon. Ang mga kwento ng bangungot ay mas madaling tanggapin, lalo na't ito ay bahagi na ng kultura at paniniwala ng nakararami. Iba pang mas madilim na teorya ang lumitaw, lihim na komprontasyon, love triangles, mga alitan sa negosyo. May mga nagsabing may mga hindi pa nabubunyag na sikreto, at may mga nagdududa kung talagang natural ang nangyari. Wala sa mga ito ang sinuportahan ng ebidensya. Sa kabila ng mga investigasyon, walang matibay na patunay na sumusuporta sa mga teoryang ito. Noong 2024, lumitaw ang mga bagong pahayag mula sa isang dating aktres na nagdagdag pa ng intriga at pagdududa sa publiko. Ngunit hindi nagtugma ang mga timeline at katotohanan. Maraming detalye ang hindi nagkakatugma, kaya't nanatiling palaisipan ang lahat. Nagpatuloy ang mga teorya, pinalakas ng kalungkutan at ng pangangailangan para sa mga sagot. Sa bawat paggunita, mas lalong lumalalim ang misteryo at hinagpis ng mga nagmamahal. Gayunpaman, ang katotohanan ay nanatiling hindi nagbabago. Anumang usap-usapan, hindi nito nabago ang mga totoong pangyayari. Ang pagpanaw ni Rico ay isang medical na trahedya. Sa kabila ng lahat ng haka-haka, ito ay isang paalala ng kahinaan ng tao sa harap ng hindi inaasahan. Ang mga espekulasyon ay nagpapakita lamang kung gaano kalalim ang naramdaman ng bansa sa kanyang pagkawala. Nagpatuloy ang misteryo at sa bawat kwento, mas lalong tumitibay ang kanyang alaala sa puso ng marami. Kahit na ang mga katotohanan ay naglaho sa alamat, ang kwento ni Rico ay patuloy na nabubuhay sa mga alaala at paniniwala ng sambayanan. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, buhay pa rin ang alaala ni Rico Yan sa puso ng mga Pilipino. Ang kanyang libing ay dinaluhan ng libu-libo, isang patunay ng kanyang epekto. Ang misteryo ng kanyang huling oras ay nagdagdag lamang sa kanyang alamat. Naalala siya ng mga kaibigan at pamilya sa kanyang kabaitan, katalinuhan at ang kagalakan na ibinigay niya sa iba. Ang kanyang pamana ay nabubuhay sa kanyang mga gawa, kanyang kawanggawa at ang inspirasyon na ibinigay niya sa isang henerasyon. Ang kwento ni Rico Yan ay parehong trahedya at pagdiriwang, isang buhay na ganap na isinabuhay kahit na napakaikli. Ang mga katotohanan ay maaring alam na, ngunit ang mga tanong ay nananatili. Si Rico Yan ay nananatiling simbolo ng kabataan, pag-asa, at ang nagpapatuloy na kapangyarihan ng alaala. At kung sakaling may isang detalye na hindi pa natin nalalaman, handa ka bang malaman ang katotohanan?